Nito lang nakaraang taon, halos gumuho ang mundo ni Luisito matapos na bawin ng malubhang sakit ang pinakamamahal niyang misis. Pero hindi niya lubos akalain na makalipas lamang ang ilang buwan, dadapuan din ng kaparehong karamdaman ang kanilang anak. Umaga pa lang, abala na sa mga gawain sa General Trias City Hall ang utility na si Luisito o Louie. Sa sipag at bilis niyang kumilos, walang mag-aakala na mabigat ang kanyang pasanin. Sariwa pa sa alaala ni Louie nang dumating ang unang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Noong pong 2023 ay binaha po ang bahay namin. Nagiba po yung kalahati niya. Dahil na rin sa kanyang pagsisikap, unti-unti ring naipagawa ang bahay. Lingid sa kanyang kaalaman, may mas matindi pa palang pagdaraanan ng kanilang punting tahanan. Ngayon po, pagdating po ng 2024, bumaha po uli siya. Na-wash out na po yung bahay namin. Nung binagyo kami ng 2024, nasa event po kami noon. Hindi ako makauwi dahil baha na po. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko na yung bahay namin, gumuho na siya. Halos lahat po ng gamit namin, nadala, mga washing machine, TV, ref, mga damit namin, dala po sila lahat. Sa tulong ng LGU ng General Trias, suwerteng nabigyan pa rin ng matuturian si Louie at ang kanyang pamilya. Subalit, kasabay naman nito ang pagkakasakit ng kanyang misis na si Rowena. Na-diagnose siya ng kidney disease. Dialysis po siya ng 3 times a week. Kung gaano kabilis na nadali ng baha ang kanilang bahay nung bumagyo, ganon din kabilis na pinahina ng sakit ang asawa ni Louie. June 2025, tuluyan na itong binawian ng buhay. Nag-insulin siya. Ang problema po, itinigil niya insulin, ayaw niya mag-insulin. Bago ayaw niya rin magpa-check up. Kaya ang nangyari, doon po, pag namin sa mataas na keratin niya. Sira rin yung dalawang bato. Kaya inuwi namin dito sa Gentry. Mga ilang araw lang yun, nawala na siya. Kung ilalarawan nga raw ni Louie ang mga nangyari sa 3 magkakasunod na taon, masasabi niyang kota na siya sa mga problema. Pero mas may ibibigat pa pala yan sa pagtatapos ng taong 2025. Hindi po ako nagsasabi kay Papa eh. Nahiya na po ako kasi po ang dami niya pong problema, ganun po. Kakamatay lang po ni Mama, sasaway pa po ako, ganun po. Ang 18 taong gulang na bunso ni Louie, matagal na palang may iniindang karamdaman. Pero dahil sa laki na naging gastusin nila sa kanyang ina, pinili ni Roxelle na itago ang kanyang kalagayan mula sa kanyang ama. Parang months na po yata yung naramdam kong gano'n. Sa school pa lang po naliliw na po ako, gano'n po. Kapag naglalakad po, parang hiningal po, gano'n. Siyempre po, naawa po kay Papa kasi po, hirap na po siya paikot-ikot sa pugo ng pera, pambayad po sa ospital, gano'n po gastusin. Dumating ang araw na hindi na talaga kinain ni Roxelle. Kinailangan na siyang itakbo sa ospital. Sinabi ko po kay ate na sugod na po ako sa ospital. Tapos yung pagdating po namin sa ospital, sabi po, kumpay na raw po. Tapos yung nalaman namin, sakit na po sa kidney. Sa sunod-sunod na unos na dumating sa kanilang buhay, ang pitaka ni Louie, said na naman. At ang kanyang pag-asa, malapit na ring matuyot. Sumasahod po ako ng 14 plus po a month. Kaso nga lang, kulang gawa sa dami ko ng loan. Kasi nung umpisa na diagnosis si Mrs., puro loan na ginawa ko. Bago ngayon sa anak ko pa, ganun pa rin. Dumating sa puntong napapatanong na lang si Louie kung mahal pa ba siya ng Diyos. Masakit pong isipin. Magkatanong na lang kayo kay Lord, bakit ganun naman? Kaso sabi nila, pagsubok, kaya binigay sa'yo para lumaban. Kaya mo yan. Gustong-gusto nang maghumiyaw ng puso ni Louie sa pagluluksa dahil sa pagpano ng kanyang kabiyak. Subalit, hindi niya ito magawa sapagkat kailangan siya ng kanyang may sakit na bunsong anak.
Mas magaan nga sana kung nandyan pa rin ang kanyang misis na dadamayan siya sa lahat. Ngunit kailangan na niyang tanggapin na hindi na ito may babalik pa. Kailangan na niyang pilitin na magpakatatag para sa iba pang mga mahal niya sa buhay na kumakapit sa kanya. Lahat na bago. Mahirap pang sabihin na kung kailangan lang ng Panginoon ibalik siya, pwede ibalik. Kaso hindi na. Malungkot po. Hindi namin siya kasama kasi. Sa kabila nito, nananatiling matatag si Louie para sa 5 mga anak. Pas po ng bagong taon ng walang-wala. Walang-wala kami kahit panghanda. Panghanda namin na lang bigyan na lang ng mga kamag-anak. Baka sabihin ng mga anak ko, pagkat wala si mama, andyan naman sila. Nag-celebrate din kami kahit paano. Pero mayroong part na malungkot ka, kailangan kong tanggapin na kami na lang ngayon. Talagang napakahirap ng sitwasyon ni Luisito. May inaalagaan na ngang may sakit. Siya pa ang inaasahan ng lahat. At para gumaan ang kanyang pasanin, ako na po mismo ang umaksyon sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Kahit wala na nga ang kanyang katuwang sa buhay, araw-araw na pinipili ni Luisito na magmahal at lumaban para sa kanyang pamilya. Kaya ngayon, narito ang aking taus-pusong handog para sa kanya. Ni sa guni-guni, hindi naisip ng 51 anyos na si Louie na dadanasin niya sa buhay ang sunod-sunod na matitinding pagsubok. Noong pong 2023 ay binaha po ang bahay namin. Nag-iba po yung kalahati niya. Bumaha po uli siya. Na-wash out na po yung bahay namin. Pagkatapos po noon, yung misis ko naman po nagkaroon ng problema. Na-diagnose siya ng kidney disease. Dialysis po siya ng 3 times a week. Itong December lang po, yung anak ko naman po na-diagnosis ng kidney disease din po. Nawala po si misis noong November 14, 2024. Sa loob ng 3 taon, halos kinuha sa kanya ang lahat at ang pinakamasakit ang pagpanaw ng kanyang kabiyak. Sa mga panahong lugmok na lugmok si Louie, wala siyang ibang naalaala kundi ang pagiging maasikaso at mapagmahal ng kanyang asawa. Yung pag-aalis ko ng bahay, pa, ingat ka, I love you, gano'n. Yung lagi niya paalala, mag-iingat ka lagi. Hanggang sa mag-PM siya sa akin, mag-cellphone. Pa, nasaan ka, mag-iingat ka, kumain ka na ba? So ngayon, wala na. Wala nang nagpapa sa akin na, pa, kumain ka na ba? Pa, kamusta ka na? Kung ako buwi ng bahay, sabi niyan, pauwi ka na ba? Sige, pag-itimpla na natin ng kape at pag-aahin na kita. Ngayon po, wala na. Pag-uwi sa bahay, sariling sandok ko na lang, sariling luto, gano'n. Kahit si Roxel, na pinapahirapan na ngayon ng sakit, miss na rin daw ang kanyang ina, na madalas niyang kabanding nung nabubuhay pa ito. Lagi pong nag-uutos po sa akin yun eh. Sa papasok sa trabaho o sa bahay na, ganun. Nasa anak ka lang po. Kami na lang po, ganyan. Kami na lang magkakasama ngayon. Pero dito sa kapatid mo, hindi kami papayag na walang happy ending ang mga istoryang ibinabahagi namin sa inyo. Para mas malinawan muna ang lahat sa kinakaharap nilang suliranin, pinabuti namin kumonsulta sa espesyalista tungkol sa sakit ni Roxel. Ang chronic kidney disease o yung tinatawag nating CKD, ito yung pangmatagalan pero progresibong sakit sa bato hanggang sa
pumalya na ito ng tuluyan. Ginagawang pamalit ng dialysis yung function ng kidney, tulad ng paglilinis ng dugo, pagre-regulate ng tubig at pagre-regulate ng asin. So kumbaga, o yung dialyzer, yun na yung parang hinihiram na kidney ng pasyenteng may CKD. Yung mga kadalasang kinakain naman ho kasi natin, hindi naman ho talaga siya yung totally nagiging trigger para magkaroon ng CKD. Pero kung ikaw ay nasa lahi mo, nasa genes mo, o kaya ikaw ay may diabetes, hypertension, then magbabago dapat yung lifestyle o yung mga food choices mo. Noted, Doc, sa lahat ng mga bilin mo. Lahat ito, susundin namin sa pinaplano naming lunch date ng pamilya na matagal-tagal na rin daw nilang hindi nagagawa. Kitang-kitang pag-enjoy ng pamilya. At para matulungan na gumaan ang kanilang pasanin, sinagot na rin namin ang oxygen tank, mga gamot at iba pang medical needs ng kanyang bunsong si Roxel. Supplies natin galing yan sa Golden Horse Medical Supplies. Yung groceries galing kay Senator Raffy. Tapos bukod dyan, Kuya Louie, nagpadala rin si Senator Raffy ng additional financial assistance, pambili rin ng gamot, si Bebe, tapos kung ano pa yung ibang kakailanganin ng pamilya po ninyo. So ang good news nga natin, maraming salamat nga kay Senator Tulfo at nabalita ko na natulungan si Louie. Yung GSIS sa loan pala niya, binayaran mismo ni Senator Tulfo. Kaya ka namin pinalikan ngayon kasi gusto namin ibalita sa iyo na yung kabuuan ng loan mo sa GSIS, binayaran na ni Senator Raffy. Napakasaya po, napakaluwag ng ano ko ba, ng para magsisimula ulit ako sa umpisa na maluwag na ngayon sa ano. Hindi ako mahirapan pag katulad ng gastusin. Meron na rin ako sinusweldo ngayon.